tatlong malalaking pangalan at mayaman na politiko ang kumalas sa majority group sa Kongreso led by Speaker Martin Romualdez. Yan po yung super majority na taga-suporta ng gobyerno. Ano kaya ang gagawin itong tatlo? At ito ba ay magiging sakit ng ulo ng Kongreso ngayon? Pinangungunahan po ito ng umalis sa grupo si Toby Chanco na malapit sa mga Marcos at Romualdez. Pero naging kalaban ng speaker ngayon, Congressman ng Navotas, Congressman Benitez San Negros, bilyonaryo, Congressman Prasco ng Cebu. Isa yan, so tatlo yan. Negros, Cebu, at saka NCR. Yan po yung tatlong ngayon ay independent. So tingnan natin, mga veterano yan. Pero isa sa mga controversial dito, unahin natin itong kay Congressman Prasco. Alam nyo kaya interesado akong ipaliwanag sa inyo ito. Manugang po ito ni dating Governor Garcia. Asawa ito ni Secretary Christine Prasco Garcia o Garcia Prasco ng Department of Tourism ngayon. So, Cabinet Secretary yung asawa ni Congressman Prasco. Tapos yung kanyang asawa ay hindi nakaalyado ni Speaker. Pero member ng gabinete si Secretary. So, paano ngayon yan? Huwag niyong kalimutan, meron pang isa. Noon ay mayor, ngayon ay Secretary Prasco ng Department of Tourism. Yan po ay dating spokesperson ni Sara Duterte noong 2022. Bago nag-eleksyon. Silang dalawa ang magkasama lagi noon. Mayor yan ng isang lugar dyan sa Cebu. Ginawang spokesperson. Ilang beses ko na-interview sa television yan eh. English speaking yan kasi taga Cebu. Mas kabisado yung mag-Bisaya at mag-English siya kaysa mag-Tagalog. Kaya nung ko nasubaybayan yan. Spokesman ni Sara Duterte. Ngayon ang tanong, na yung kanyang asawa na kasama sa majority ay humiwalay kay Speaker. Tapos, siya ay member ng gabinete. At dating spokesman ngayon, dating spokesman dati ni Sara Duterte. Saan ngayon ang loyalty ng mag-asawang ito? Definitely, wala na sa kay Speaker. So, ang loyalty ba ng DOT Secretary at saka ng Congressman Prasco na kanyang asawa ay nakay Pangulong Marcos pa rin? O nasa mga Duterte na ulit? Tanong lang po yan. Nailatag ko na kung ano mga dahilan. Kaya kasi mahalaga kung may tanong kasi talakayin ito dahil abay napakahirap ng member ng gabinete. Dapat ang loyalty mo ay 1,000% ka sa presidente pag ikaw ay member ng gabinete. Dahil maraming sensitibong topic dyan. Maraming sensitibong pinag-uusapan dyan. On and off sa camera or sa cabinet. Kahit na hindi cabinet meeting, may mga sensitibong issue sa executive department. Kung yung isang member ng gabinete, nakakaduda na ang loyalty kasi yung asawa kalaban na ng speaker. Tapos identify ng dating spokesman ni Sara Duterte. Baka may relasyon pa sila. So anong dapat gawin? Nakakaubo tuloy itong istoryang ito. Kailangan bang manatili pa si Secretary Prasco bilang Department of Tourism Secretary? Dapat ba siyang alisin ng Pangulo? O dapat ba siyang mag-resign? Yan po yung mga tanong. Maging matalino lang kasi yung ibang mga hindi nakakaintindi ng topic, kagad-agad, binabanatan ako, kagad-agad, sasabihin kung ano-ano kasi hindi nyo naintindihan. Pakinggan nyo mabuti yung pinag-uusapan. Nailatag ko na yung mga dahilan. Kaya nasa inyo ang malayang comment, reaction kung ano ang palagay nyo. Nito pong mga nakarang araw, bago ang SONA, bago ang 20th Congress, ay nakita natin si Toby Chanco daw ay parang merong gusto na siya ang maging House Speaker. Ito namang si Albi Benitez, pumutok din ang pangalan niya na magiging katunggali ni House Speaker Martin Romualdez para po sa speakership, pero hindi po nagkatotoo dahil nga po, 'di ba,
walang kumalaban o walang nagnominado dito sa dalawang to. Ito namang si Prasco ay parang meron akong nabasa na parang nagtatampo sa kay Speaker Romualdez at sa PBBM administration dahil nga po sa ilang mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Katulad po nito, ito lang. Dito tayo sa DOT, Department of Tourism. Itong si Maria Cristina Prasco ay dating tauhan ni Sara Duterte at ito ay kanyang spokesperson noong panahon na 2017 to 2021 kung di ako nagkakamali. Pinalitan lang siya ni Monsayak noong 2022 na. So siya po ay naging DOT secretary pero parang malamya ang ating turismo at we are just coming from pandemic period, di ba? Post-pandemic period tayo. Ang bansa po sa Southeast Asia like Vietnam, Indonesia, Thailand, nag-boom ang kanilang tourism sector. Napakaraming turista pumunta sa Bali, sa Pattaya, Thailand, sa Bangkok, sa Vietnam, Hanoi, Sapa. Ang dami. Talagang nag-boom ang kanilang tourism. Pero bakit tayo kulelat? Ibig sabihin, meron parang yung underperformance. Hindi po maayos ang ginagawang trabaho ng ating tourism secretary. At meron din pong mga alegasyon na meron pong mga pondo na ginamit na hindi rin po maipaliwanag. So, alam nyo, pag ikaw yata talaga ay makasara, no? Baka yan talaga ang posibleng mangyari, no? Di ba? Pag ikaw ay malapit kay Sara Duterte dahil parang ikaw ay magkakaroon ng issue katulad nito, meron, alam nyo, hindi po biro yung mga pera na kino-question. Meron nga 4 million sa excessive at kumbaga hindi kailangan na paggasto sa travel expense. Merong 600 million na hindi may paliwanag, merong 70 million, may 200 million. Kumbaga parang alam niyo yung meron ba tong nahawa ba to kay Sara Duterte? Kaya gano'n na Department of Tourism Secretary natin ay meron din pong parang mga katulad nung nangyari kay Sara Duterte na mga kaperahan na hindi po maipaliwanag kung saan ito ginastos. So, umiiyak ngayon itong si Prasco, Cristina Prasco, at sinasabi nga na yun daw pong pagkakat sa kanyang budget ay dahil daw po sa isyung political. Pinulitika daw po siya. Pero hindi po totoo yun. Dahil nga po underperform ang kanyang ahensya at meron po siyang mga pondo noon na hindi nagagastos ng maayos, binabalik lang sa treasury. Kaya po nung siya merong mga request na budget, hindi po siya pinagbigyan. Bagkus yung kanyang budget noon na mga hindi nagastos ay ibinigay sa ibang ahensya para po magamit ng mas nangangailangan na ahensya. So, wala pong politika na nangyari at yung sinasabi niya na baka tinutukoy niya ay si Speaker Martin Romualdez, hindi po yan magagawa ng ating speaker dahil nga po ang ating speaker ay kilalang mabait, patas at talaga pong para po siya sa pagseserbisyo sa taong bayan. So, kapag kailangan mo ng budget at ikaw ay magaling talagang humawak ng budget, na ipapaliwanag mo kung saan mo ginagastos ang budget at nagagamit mo ang budget sa maayos na pamaraanan at meron pong mga nakikinabang sa iyong sektor na hinahawakan, wala pong kaproblema yan kay Speaker Martin. Kaya lang, dahil nga po sa underutilize ang mga budget na binibigay sa Department of Tourism, hindi po naaprubahan ang kanyang hiniling na budget para ngayon sa taong 2025, di ba? So, pati sa 2026, baka hindi rin, di ba? At sinasabi rin nga po sa balita na itong asawa
ni Cristina Prasco ay nasa budget deliberation, pero bakit hindi po ipinilit o hindi po isiningit o hindi po inopen na ang ahensya ng kanyang asawa ay kailangan ng mas malaking budget ngayong 2025. Diba? Alam niya, pumunta kaming Boracay ng aking mga kasamaang vlogger. Kokonti po ang tao sa Boracay. Hindi po katulad noong 2022, noong panahon ng kampanya, after ng kampanyahan, pumunta kami sa Boracay around June or July. Napakarami pong tao doon sa Boracay. Talagang hindi mahulog ang karayom ng Boracay. Ngayong 2025, bumalik kami. Weekend, parang hindi weekend. Kaya sabi ko, ba't ganun konti ang tao? Hindi naman maulan. Maganda naman ang weather sa Boracay nung pumunta kami, pero konti po ang tao. Baka po kailangan ng iba yung pagbabago sa ating estratehiya para makaakit ng mga turista na pupunta po dito sa ating bansa. Baka kailangan nating maging visible sa mga social media platforms para po mas ma-promote ang Philippine tourism, maipakita ang ganda ng mga tourist spot dito sa ating bansa. 'Di ba? Like Panglao, like etong Boracay, 100 Islands, Coron, 'di ba? Puerto Princesa, at marami pang iba, pati Batanes, sama na rin natin ang mga magagandang lugar sa Mindanao like the Enchanted River, yung Sarangani Bay, maganda rin diyan, parang Boracay daw po diyan. At etong Samal, ayan, maganda rin, Samal, 'di ba? Actually, maraming magagandang lugar pati sa Mati, Tagu, magagandang mga beach sa Mindanao at safe naman din pong pumunta, 'di ba? So baka nakukulangan lang po talaga sa promote ang Philippine tourism, kaya po tayo'y kumbaga para malamya o malata ang sektor ng turismo. Kaya dapat pa nga ba talaga manatili si Cristina Prasco at as Department of Tourism Secretary? Ano masasabi niyo? Comment niyo po dyan sa baba. Kailangan pa bang pagtiwalaan ni Pangulong Marcos ang DOT Secretary bilang membro ng gabinete? Dahil nga ho dun kasi kahit na anong mangyari, mag-asawa yan eh. Hindi na ho kaalyado ni Romualdez yung asawa. Paano yun? Actually, talagang tinanggihan niyang suportahan ng eleksyon for speaker. Ayan ang issue. Ito naman kay Tiangco, isa pa ito, dahil ito malapit sa mga Marcos. Malapit ito sa mga Romualdez. Laging kasama ito sa mga lunch at dinner ng exclusive na pamilya nila. Kinalaban din si speaker dahil naman sa issue ng budget. Hindi niya gusto ang sistema ng paggawa ng budget ng Kongreso. Talaga daw delikado. Marami daw maaaring singit. Ayaw niya ng small committee. Meron kasing small committee sa Congress. Tie up sa Senado. Maliban sa BICA, meron pang maliit na committee na binuo. Yun ang pinagdadaanan, yun ang pinagdudahan ni Tiangco na baka yun ang gumagawa ng mga insertion o palusot. Dapat daw mawala yung small committee niyan para maging malinis, transparent yung pera, yung budget. Kasi transparency, responsibility, and accountability dapat talaga sa national budget. So yun ang dahilan ni Tiangco kaya siya ay himiwalay dito sa isang Romualdez kahit na siya ay malapit sa mga Marcos at Romualdez. Si Benitez naman ay nag-ambisyon na maging speaker, alam naman natin. Bilyonaryo po yun. Benitez. At kung yung mga kunita, ang Benitez family, kasama yan sa original na mga Marcos supporters ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Yung mga Romualdez, Benitez, Recto, Ongping, at kung ano malaking pangalan ng araw, Benedicto. Yan po yung mga original na mga Marcos supporters. Kasama yung pamilyang Benitez. Ito, batang Benitez po ito, bilyonaryo. Humiwalay din kay speaker. Dahil gusto rin na mga speaker. Yan po. Yung tatlong yun, hindi biro. May influence yun. Pero tingnan natin. Under control pa rin daw ni speaker ang liderato. Kaya lang, may implication ito sa executive department. Kasi nga naipaliwanag ko na yung Prasco, asawa yung DOT secretary, eto si Tiangco, malapit sa pamilyang Marcos at saka sa Romualdez.
Si Benitez naman, ma-influensya rin yan dahil super yaman yan. Napaka-bilyonaryong tao niyan. Yun po yun. Hindi ko man sinabing gagamitin na yung pera, pero maraming koneksyon yan. Maraming negosyo yan. At marami rin yung kaalyado sa executive department. Ayan po yung kaganapan ngayong 20 Congress. Ating abangan ito. Dahil anuman ang ginagawa nila, kahit sino pa sila, pera natin, pera ninyo, pera ng mamamayang Pilipino ang ginagamit nila. Sweldo, allowance, travel, at kung ano pa mga expenses nila, people's money. Dahil sila ay House of the People, representatives ng taong bayan sa Kongreso. Kaya allowed silang gumamit ng pera. Kaya naman tayong mga Pilipino, may karapatan at kapangyarihan din talakayin kung ano itong nangyayaring ito. Dapat nating bantayan. Huwag nating ipagkatiwala 100%. Dahil kaalyado, magtitiwala tayo. Hindi. Minsan yung kaalyado ang nagiging ahas sa galawan. Minsan yung kapartido at malapit sa Pangulo at sa gobyerno ang nagiging sagabal at nagiging tinik sa development at pagbabago na gusto ng ating Pangulo. Ganun po. Kaya may kasabihan niya mag-ingat ka sa taong malalapit sa iyo. Mag-ingat ka sa taong mas malapit sa iyo. Totoo yan. Hindi lahat ng nakapaligid kahit kamag-anak pagkakatiwalaan 1,000%. Kadalasan o merong nangyayari, nagiging problema yon. Alam yan ng Pangulo. Kaya tayo mga mamamayan, kayo, karapatan yung bantayan ito. Kung tagat-suporta kayo ng Pangulo, higit sa lahat, pera ng lahat ng Pilipino ang ginagastos nila. Nako, dapat nga po talagang bantayan dahil nga po ang ating pondo, di ba, ay dapat talaga nating iniingatan. Kaya nga po, di ba, nagkaroon ng impeachment complaint etong si Sara Duterte dahil nga po sa hindi maipaliwanag na paggasta ng pera ng DepEd. Ngayon, itong si Cristina Prasco naman ay meron din pong kino-question dito ang COA. Dahil nga po sa mga perang hindi po naibalik, mga perang hindi maipaliwanag kung saan ito ginasto. So meron talagang pagkakahawig yung dating mag-amo. Ngayon dito naman kay Speaker Martin Romualdez, nako kahit naman yata ano ang gawin ng ating mga kababayan, ng mga katunggali ni Speaker Martin, talagang hindi po siya mapapalitan bilang speaker ng ating bansa hanggat siya ay nagtatrabaho ng maayos. Pinapakita naman niya na talagang siya po ay kumikilos, nagtatrabaho at meron pong ginagawa para sa ating bayan. Tinaas niya ang kumbaga yung standard ng isang speaker of the House. 'Di ba? Akala ko ang speaker ng Congress ay tagapukpok lang ng gabel. Yung gabel o gabel, yung para martilyo. Na pinupukpok kapag may nag-preside tapos natapos na ang kanilang discussion, may pupukpok, meeting is adjourned, mga ganon, o session is adjourned, mga ganyan. Yun pala, pwede pala itong lumabas at pwedeng tumulong sa ating mga kababayan. Diba? So, dun po sa mga katulad ni Albi Benitez at nito nga si Toby Chanco, better luck next time. Kasi alam nyo, nitong nakaraan si Toby Chanco, medyo hindi ko nagustuhan ang ginawa nitong pagsasabi o kanyang kumbaga paninisi kung bakit natalo ang mga kandidato ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagkasenador dahil daw po sa impeachment at hindi niya pinush na mangampanya ang mga kandidato ni PBBM sa Mindanao. Di sana ay nakontra ang naratibo na katulad nung illegal ang pagpapahuli kay Digong, 'di ba? Yung sa impeachment ay panggigipit lang sa mga Duterte, 'di ba? Sana nakontra 'yon kung ginawa lamang talaga ni Toby Chanco ang nararapat. Kaya lang mukhang blame game ang datingan nitong mga taong ito. Dito naman kay Albi Benitez, wala naman tayong kontra dito kasi wala naman tong kumbaga maayos naman tong namuno at magaling na mayor. Ang naging lang natin dito yung kumbaga nung lumutang ang kanyang pangalan bilang speaker, 'di ba? Parang dapat sinusuportahan niya na lang si Speaker Martin dahil maayos naman ang ating speaker, 'di ba? Okay naman So, lamang po. Maraming salamat Sir Mike Abe sa inyo pong video na aking nireaksyonan. Ingat po kayo. Nasa mga panig kayo ng mundo. Momo chup chup. Love you, love you. God bless us all. Pilipinas.
God first. Salamat po.